papers na binigay sa akin. Yan. Ang lahat ng mga question, okay ako. Amen. Parang ano ang pakiramdam ko. Doon ko nalaman ang lahat ng mga design na narinig ko noon, doon pala galing sa Bible. Mm-mm. Madaling sabi. Kahapon, sabi naman ng mga babata sa akin, Lula, bakit maraming mga upuan sa plaza? Ayan. Tapos may sound system pa. Tapos naman, pinantayan ko naman ang dalawa, missionary. Tinanong ko, ikaw tata, ano mang gagawin mamayang hapon? Sabi ng mga bata, marami daw upuan at sa sound system. Sa amin nga, nanay, mag-uumpisa na ngayon Ayan. ang kursada. Mm-mm. Unang gabi ngayon. At ko naman, pwede ako makapunta doon. Ayan. Ang tatlo na. Sige. Kaya ang ginawa nila, sa unang gabi, dinala ko sa plaza. Ganyan rin. 3 inches lang. Naglakad mo. Oo. Bawat hapon, dinadala ko sa plaza. Sa umaga, dinadala ko sa pinag-aralan namin ng Voice of Prophecy. Ayan. Hanggang sa umabot na 15 days. May 14. Ayan. Tapos natapos siya, May 31. Pag, tuwing gabi, doon ako sa plaza. Dinadala ako ng 2 missionary. Madaling sabi, siyempre, marami naman ang kanilang mga pinapahayag, natauhan ako. Parang nagustuhan ko talaga. Kasi mula sa polo, hindi ko narinig yung mga mensahe na narinig ko. Yan. Pagdating sa May 31, nag-decision meeting for baptism. Sabi na nila, sino nga niyang gusto tumanggap ay Panginoong Hesus bilang personal na tagapagligtas. Yan. Hindi ko nalaman. Tinaas kong kamay ko. Ayan. At pinalapit kong 2 missionary. Tapos, nagpatid ako sa mga states. Sapagkat sa panahon iyon ay hindi ka nagkakalakad. Hindi ako nakakalakad. Dahil stroke ka. Dahil na-stroke ako. Paglakad ko, pag hinawakan ako nila, mga 3 inches lang. Ang distansya ng paghakbang. Maya-maya, pag lingon ko sa likod ko, may 19 na sumabay. Amen. Praise God. 19. So, naging 20 kami. Kinabukasan, ang baptism. Dinala kami sa may bayan ng Bangad. Doon kami ibinaptize na 20. Amen. 20. Ngayon, anong nangyari? Habang nandoon pa ang mga missionary, patuloy pa ang pagsamba ng mga kapatid. Pero pag alis na ng mga missionary, unti-unti sila na nawala. Nawala ang 19. Ikaw na lang natira. Ako lang ang natira hanggang ngayon. Praise God. Ayan. So, yan mga kapatid ang testimony ni Sister Soledad. Siya po ay dating PBMA. Sa loob po ng ilang taon yun, Sister? PBMA? 27 years. At siya po ay marami pong pinagdaanan sa kanyang buhay. Siya po ay na-stroke sa 4 na bisis at ang kanyang ulo ay nabago. At siya po yung persecutor o taga-persecute ng mga missionary ng Seventh-day Adventist sa kanilang lugar. Sapagkat ito pong si Sister Soledad, si Nanay Suta, ang kanyang palayaw, kilala po ito devoted sa kanilang relihiyon. Ang kanyang ginudyo sa kanilang relihiyon ay walang iba kundi yung kanyang master na si Icleo. So, subalit dahil po ang Diyos ay gumawa sa kanya, na ating napakinggan kanina sa part 1, na habang siya po ay tinataboy niya yung mga missionary, at nang hindi na bumalik yung missionary, ay namimiss niya na ito. At siya po ay umiiyak at gusto niyang makita ang mga taong ito. Ano ba ang layunin? Ano ba ang dahilan kung bakit napumunta itong taong ito? Yun po ang nagbigay sa kanya ng kaisipan. Hanggang sa ating napakinggan na siya po ay nag-attend, nakapakinig po siya ng salita ng ang awitin. Yung kanyang balahibo ay nagsitayuan. Hanggang sa doon siya nakadaan sa isang seminar ng Voice of Prophecy ng mga Seventh-day Adventist. At sa biyaya ng Panginoon, siya po yung unang tumayo at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo
at sa bautismo. At mayroong 19 na natira. Ngayon, Nanay Soledad, upang bigyan natin ng background itong ating mga manunood sa Facebook, at ito po ay mapapanood din sa YouTube, ano po ba ang naging mission ninyo sa panahon ninyo ngayon? Yung mga dati mo bang kasama sa PBMA, ay nadala mo ba ito sa Seventh-day Adventist? Ayun na, mga kapatid ko, pamangkin, Ayan, mga amen. apo. Mm-mm. Dito na nga, sama ko na sa missionary. Kanina, dalawang kapatid ko andito. Tapos Praise God. pamangkin ko yung isa. Marami pa, nadala ko mga anak ko. Ayan. So, si Nanay Soledad, sa kaniyang paglilingkod sa Diyos sa loob ng 22 years, no? Sa Seventh-day Adventist. Tama ba? Nanay, ano? Ay nadala po niya ang kaniyang mga kapatid sa PBMA dito po sa pananampalataya ng Seventh-day Adventist. Kung inyo pong mapapanood si Nanay Suta, si Nanay Soledad, noong unang ating pangaral, noong nakaraang araw, ay siya po yung nag-opening, nag-closing prayer, no? Isa po sa matanda, 73 years old, na siya po ay bumalik ang kanyang kalusugan, ang kanyang katawan. Ito po mga kapatid ay unang-una palagi nakakarating sa church. Biruin nyo ang kanyang edad, 73 years old at active sa gawain ng Panginoon. At alam niyo po ba mga kapatid, kanina kasama natin sa pangangaral at purihin ang Diyos sapagkat kanina merong isang, hindi ko inaasahan yun mga kapatid, ano? Merong isang tao doon na nakikinig at lumapit po sa atin na mga Seventh-day Adventist at siya po ay willing na magpabaptize at tumanggap sa ating Panginoon. No? Subalit alam natin na ang Diyos ang gagawa. Ngayon, Nanay Sili, Sister Soledad, ano po ba ang masasabi mo? Hindi naman natin sa sinisiraan ang ating mga kaibigan na mga PBMA. So ano ba ang masasabi mo? Sapagkat mayroon akong napakinggan kanina sa iyo, kaninang umaga, na mayroon mataas paling katungkulan mo doon. Mayroon kang tinatawag na yung singsing at yung tatak ng yung titulo, Vicarious Filii. Pwede ba naming mapakinggan? Ano bang pag-aakala mo nito? Dati noon, binigyan kami ng isang formula. Ang tawag doon, Vicarious Filii. Yan. Tuwang-tuwa na kami noon dahil nakikita ko, hindi ko naman naintindihan. Ang hitsura niya parang corona. Yan. Tapos may mga mga number sa, di ba? May mga number siya. Tapos hindi ko alam kung anong hulugan niya. Basta kahit tuwang-tuwa lang. Pero dumating ang panahon? Dumating ang panahon na natuklasan dito. Dito na ako sa Seventh-day Adventist. Yun pala. Nabasa ko sa Pahayag chapter 13. Verse 18. Yan. Yun pala. Ay, 666 pala. 666 pala. Ibig sabihin pala, Nanay Soledad, sa mahabang panahon, sa loob ng 27 years, ay hindi mo nalalaman na ikaw pala ay kinasangkapan ng kaaway upang dayain ang tao, sapagkat hindi mo alam. Kaya ano ba ang masasabi mo ngayon sa ating mga kaibigan na mga PBMA? Ano ba ang masasabi mo sa kanila? Kung ito'y mapapanood, hindi naman natin sila'y hinahatulan, kundi ano ba ang yung malaking mensahe para sa kanila? Ako ngayon, sa pagdasal ko, inadala ko sila na sana naman balang araw paliwanagan sila. Amen. Para matuklasan ang tama na daan ng kaligtasan. Praise God. So, at muna po mga kapatid ay si Nanay Soledad, sa hindi po nakapanood kanina, siya po ay dating PBMA at siya po ay budibutid sa kanyang relihiyon at siya po ay na-stroke at po nawala na ng pag-asa, subalit ang Diyos po ay gumawa sa kanya. At ngayon mapapansin po natin, siya po ay ibinalik ang kanyang sigla sa edad po na or sa gulang po na 73 years old ay talagang napakasigla na nagpapagamit sa Panginoon. At Nanay Sili, bago natin ipagpatuloy ang yung testimony, ay nais ko lamang pong batiin itong ating mga viewers sa gabing ito. Ang oras po sa amin ngayon ay nasa 11:15 na po tayo ng gabi. Sapagkat katapos pa lang po ng iyong abang lingkod, tayo po ay na-invite sa
Zoom sa ating mga kapatid dyan from Canada. Binabati po natin. And then, binabati ko po, una po sa aking babatiin ay walang iba kundi si Sister Helen Sanchez. Ano? Siya po ay nanonood sa atin ngayon. Magandang gabi po sa inyo. At ganun din kay Elder. Ay, si Elder nanonood. Si Rodel Alto. No? Siya po ay yung elder natin dito, head elder. At ganun din kay Sister Chadron T. Bouchard. No? Magandang gabi po sa iyo, Sister. At sa inyo dyan, anong oras na po ba dyan sa inyo? No? At siyempre, binabati ko rin po si Brother Norman Umilia Montibon. No? At siyempre, kay Sister Jenaline ng Tablo. At ganon din kay Sister Idisa Paderon Morgan. At ganon din kay Cortez Florem. At kay Randy Macarain. At siyempre, binabati po natin si Sister Clara Espania. Magandang gabi po sa inyo. At ang ating kaibigan, si Brother Edgar Niniel Bacos. Kapatid kaibigan ko. At ito pong ating kapatid sa 73 years old ay naglilingkod sa Panginoon. So, gusto naming malaman ngayon, Nanay, tatawagin na lang kita Nanay ha? Nanay Solidad, kung ano ang iyong mga ministeryo dito sa ating iglesia, sa tunay na iglesia ng Seventh-day Adventist. Unang-unang ginawa kanila kong elder. Amen. Elder din pala ito si Nanay, no? Elder. Ngayon, mula ng 2002, naging elder ako hanggang ngayon. Amen. Praise God. Nag-election pa lang ng nakalipas na buwan. Opo. Sabi ko nga sa kanila, kung pwede, palitan ako nila dahil matanda na ako. Ay, nako. Ganon pa rin. Kaya sabi nila, hanggang sa buhay pa daw ako, pagpatuloy ko sa pagka-elder. Amen. Praise the Lord. Ano bang mga lugar na Solidad ang iyong napuntahan? Kasi balita ko na ikay pumupunta doon sa mga bukid, mga bundok na lugar upang sumama sa mga pangangaral. Kinuha ko ni Pastor, mula pa sa kang Pastor Iyas, papunta naman kay Pastor Iyas. Naging, inaasikaso ako niya ng 5 na missionary galing sa Sipak. 4 na Pinoy, isang itong itim na tao. Negro. Oo. Mga missionary. Doon sa Boracay, bye-bye. Nag-proceed kami. Sila. Tapos, madaling sabi, tapos ang proceed namin, nakabaptize naman kami ng itok. Amen. Tapos naman, dinala naman ako ni Pastor, kinuha ko niya kung saan-saan lang ng mga lugar. Kung saan-saan ng mga barangay. Ayan. Doon ko na naranasan ang pinakamabigat na mga naranasan ko. Pagsubok. May mga kasama akong 3 mga binatilyo. Tapos ako ang nag-train sa kanila kung paano kami pumasok ng mga bahay. Amen. Wala nga barangay. Pinamaligan, kaharap ang church ng Iglesia ni Cristo. Dito kami sa plaza. Ang speaker namin, si Pastor Arangkis. Amen. Tapos sa Magallanes Coliseum, doon naman kami dinistino. Ang speaker namin sa loob ng 15 days, si Eddie Sugitan. Yan, Brother Eddie Sugitan. Siya po si Brother Eddie Sugitan ay from Manila, no? Siya po ay dating ministro ng Iglesia ni Cristo at na-convince ng aral ng Seventh-day Adventist. Ngayon, Nanay Sili, ano ba ang masasabi mo sa ating mga kapatid, no? Na kagayang kaedad mo na ano bang mapapayo mo sa kanila bilang inspirasyon? Kapagkat ikaw ay magsisilbing inspirasyon sa mga senior citizen, sapagkat ikaw ay 73 na, pero sumasama ka sa mga pangangaral, public preaching, mga crusade, at talagang pag Sabado, ikaw palagi ang una dito. Ano bang mabibigay mo na mensahe para sa ating mga senior citizen? Ang mabibigay ko sa mga kagaya ko mga senior citizen at sa mga nakababata pa sa amin. Ayan. Kung pwede, saliksikin ang Biblia. Amen. Para malaman. Kasi sabi pa sa Juan 5:39,
Sinasaliksik nyo ang kasulatan dahil naniniwala kayo na doon yung matatagpuan ang buhay na walang hanggan. At ito ang nagpapatuo sa akin. Ayan. Yan mensahe mo para sa mga kapwa mo na mga PBMA, na mga matatanda na sa kanilang reliyon. No? Nagdanod na talaga, nagpanatik na talaga. No? Oo. Kailangan na saliksikin. Ngayon, Nanay Soledad, ay babatiin natin ito. No? Babatiin muna natin ngayon sapagkat pinapabati po ni Brother Edgar Niniel Bacos yung kanyang reply pala ito sa akin. So, siyempre binabati natin si kapatid na Russell D. No? Magandang gabi po sa inyo, si Brother Russell, o sa umaga po dyan sa inyo, sa ibang bansa. At si ganun din si Gino Gilig. No? At siyempre po, binabati natin si Sister Rosita Cabagnot Sindol. Magandang gabi po sa inyo, Sister. At ganun din kay Sister Marilo Salvador Romanillos. Magandang gabi po sa inyo, Sister. At sa inyo dyan, siguro umaga. At siyempre po yung ating si Erer na kapatid at masigasig din at kamanggagawa ng Panginoon sa pamamagitan po ng pag-share ng mga videos ng iba't ibang mga ministry. Walang iba kundi si Brother Bonjour D.C. Arnaes. No? Ito po talagang sinusubaybayan ko pong taong ito. At praise the Lord ay talagang ito po talaga ay grabe sa mga pag-share kasama yung ating kapatid na si Sister Chadron Tibo Chard. No? At ganoon din kay Sister Helen Sanchez. At binabati ko po pala si Sister Nueme Lumboy Sinita. No? At ganoon din kay Sister Florence, kay Tita Agnes Santos at kay Tita Melalos Bartolome. At ganoon din kay Sister Evangelista ng ating kasama kanina. At yung ating mga kapatid kanina, no, na kasama sa online. At kay Walter Dingle, no. At siyempre ay ngayon para naman sa gusto naming malaman, Nanay Soledad, sapagkat nabanggit mo kanina sa ating pag-uusap na hindi naman, wag kang matakot sapagkat alam natin na talagang Diyos ay gagawa naman. Ano ba yung mga persecute mo noon? Nang ikay kasi nabalitaan ko na nang ikaw ay lumipat at napagpasyan mo na magpabautismo sa Adventist, ay maraming mga pananakot sa iyo. No? Ano ba, hindi ka ba natakot? Ano bang mga pananakot gusto naming malaman? Yung mga pananakot kung ano-ano na lang sinasabi sa akin. Sabi pa nila, hindi ka natatakot kung anong mangyari sa iyo. Sabi ko naman, hindi. Sabi ko, dahil sabi pa nga ni Dr. Rosie Rizal, it's better to die doing something good. Amen. Yung mga quotation ni Dr. Rosie Rizal, napakaganda. Na kahit mamatay ka na basta nasa katwiran. May ipaabot ako sa iyo, mga kaibigan. Amen. Kung nasaan man kayo ngayon. Hindi pala natin na namalayan at tayo ay matagal na nawala. Oo. Dahil sa Gawa chapter 17 verse 30, Yan. sumali siya. Sinabi doon, mahabang panahon hindi pinansin ng Diyos ang hindi pagkilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon, inuutos ay magsisitaligdan ang masamang pamumuhay. 31, sapagkat itinagdaan na niyang araw ng paghuhukom. Kaya mga kaibigan, hindi natin alam. At tayo pala, hindi lang pinapansin, pinalampas lang ng Panginoon. Akala natin nag-aano tayo sa Panginoon, wala pala. Ayan. Sabi na, mahabang panahon hindi pinansin ng Diyos ang hindi pagkilala sa kanya. Makatakot-takot na misay ni Panginoon Luzon. Kaya ngayon, nag-alok na siya sa atin, kung pwede, magsisitaligdan ang masamang pamumuhay sapagkat itinakda na ang araw ng paghuhukom. Kaya mga kaibigan, mientras habang araw pa ng kaligtasan, magsikap tayo na bumalik sa Panginoon. Dahil may nagsasabi na sa Matthew City 21, akala natin makaano na tayo sa ating mga pagsamba. Akala natin kung totoo. Bakit sinabi? Sa Matthew City 21, Panginoon, hindi ang lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi lamang ang tumutupad sa kalooban ng aking Ama na sa langit.
Amen. Praise God. No? Napakalinaw. Tapos may nagtanong, Mm-mm. ano naman ang kalooban? Walang sinabing religion. O, walang isang na religion. Wala naman nagsabi na 70 Adventist. Wala naman kung ano-ano pa. Wala. Basta, yaon lamang tumupad ng kalooban ng Kalooban. aking Ama na nasa langit. Yan. Sabi nila, ano yung kalooban? Dito natin makikita sa Ten Commandments. Amen. Yung pagsunod ng kautusan ng Diyos, no? Sapagkat Nanay Soledad, itong kalooban ng Panginoon ay sundin ang kaniyang mga kautusan, no? Ito po yung kalooban ng Panginoon na huwag ka tayong magkasala sa ating banal na banal na Diyos, no? Okay, mga kapatid, ay si Nanay Sili, ulitin po, I mean, Nanay Soledad, na nalilito ako sa iyong pangalan. Kanina po ay nagkasama-kasama po kami, bukod sa ating pangangaral doon sa publiko, ay meron po siyang, habang siya po ay nakikinig kanina sa divine worship, ay kumilos po ang Diyos sa kanya, no? Siya po ay umiyak sapagkat na-flash out po sa kanyang kaisipan yung kaniyang Bible interested na kasing edad din niya po, no? At kanina pinuntahan natin, ang tahanan at sila po ay may edad na. At doon po mga kapatid ay panalangin po ninyo sapagkat sa aking lang pong based on my own conviction ay sila po ay talagang mabuti ang kanilang puso at nasa 80% na sila po talaga itatanggap sa sangtong bautismo. Sapagkat sabi niya, mamayang gabi ngayon daw, ay magdidesisyon sila at babalikan mo yun. Si Nanay Soledad po ang naka-assign po doon na mag-Bible study. Siya po, kaso lang nagkataon po sa kanyang buhay na siya po ay nagkasakit ng ilang buwan, kaya hindi na po siya nakabalik. Kaya kanina, sa biyaya po ng Panginoon, siya po ay umiyak talaga kanina. Bakit? Naisip agad niya yung kanyang bina-Bible studyhan doon na hindi niya na nadadalaw. At kanina ay ating pong napuntahan doon kasama kami, aming family, si Sister Christine at si Nanay Soledad at yung aming head elder dito sa Milagros, sapagkat kami po mga kapatid ay invited lamang po kami. Malayo po yung aming travel, no? Dimasalang to Milagros ay nasa magha-100 kilometers siguro ito. Hindi lang po ako sigurado, pero napakalayo, nasa 4 to 5 hours po ang biyahe. Kaya ngayon ay dadako tayo sa pagbabati, Nanay, Meron pa naman tayong 10 minutes para sa ating pagtatapos. Binabati ko po si Sister Shelly Mayet, Mayete. At ganun din kay Rose Bautista at kay Sister Helen Sanchez. Sabi niya, amin nanay, Sabi niya siyempre po ay kay Brother Bonjour, Arnaez, sabi po niya, ginagawa ko lang bro, journal. Amen, alam naman natin yan bro, pero ito po talaga kami ay nakasubaybay palagi po sa inyo. Aming pong pinapupurihan ang Diyos sa pamamagitan po ninyo. Alam niyo po kung bakit? Kung wala po hindi po kayo ginagamit ng Panginoon upang i-share, ay hindi po ito makaabot sa iba't ibang mga ating kapatid na talagang makapagbibigay ng kalakasan, Kagaya halimbawa nito, ito po si Nanay Soledad, siya po ay 73 years old. Ito po ay isang pagpapala sa mga senior citizen. Higit sa lahat sa mga bata na talagang tinatamad na maglingkod sa Panginoon. Biruin niyo po ito, si Nanay ay ang edad po nito 73, pero palagi pong una sa simbahan. Nandyan palagi sa crusade. Nandyan palagi sa kung ano-ano ang mga gawain sa Panginoon. Walang absent. Tingnan mo mga kapatid, binigyan ng kalakasan at yung kanyang lakas ay binalik sa kanya ng Panginoon. Dati hindi po ito nakapagsasalita at wala po itong memory dahil siya po ay nabagok at na-stroke po sa 4 na beses. At kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito, sa kanyang buhay. At ganoon din kay Sister Chadron T. Bouchard. At mag-comment po kayo para ating pong mabasa. At siyempre po binabati ko rin po si Tita Rebecca Cosi, At ganoon din sa aking mga kapatid from Dimasalang. Una po sa aking babatiin ay walang iba kundi yung aking partner, si Brother Jeffrey Francisco, at ganoon din si Elder Jerry Igloso, at ganoon din kay Brother Romnick at sa kanyang family, at ganoon din kay Brother Tunton, at saka Sister Yin Balintong, Nanay yung atong microphone, baka yan. So binabati ko po kayo, bukas po, mamayang umaga iuwi na po kami, magkikita-kita naman po tayo,
At ganun din sa ating kapatid na nanonood ngayon. At bagamat hindi ko po kayo lahat mabati dahil hindi ko naman po mabasa ang inyong mga comments, ay nagpapasalamat kami sa Diyos sa inyo pong walang sawang pag-support, no, ng ministry, sa iyong pag-share ng ating mga pangangaral. At siyempre po, binabati ko rin po si Brother Leo Lagrosa, si Brother Roy Nodo Primero. Magandang gabi po sa inyo at gumaga dyan sa inyo, kapatid. At siyempre po si Sister Bibian Silimen. At pinabati ko rin po si Sister Richie Marasigan. At ganun din kay kapatid na Sister Jemema Evans Evangelista. At ganun din kay Sister Ming Gomez, no? Binabati po natin yan. At sa lahat po ng ating mga kapatid, kahit na po ang programang ito, dahil po sa awa ng Panginoon, kaya nakakapagpatuloy po ito, no? At marami na rin po kaming pinagdadaanan, subalit ang Diyos ay napakabuti po sa bawat isa sa atin. Ayan, Nanay Soledad, pwede ka pong magkonklusyon, pwede ka pong bumati kung sino pong biyabatiin mo. Sa from Manila, tayo po ngayon ay napapanood ng nasa iba't ibang dako ng Pilipinas. Binabati ko kayong lahat, kung sino man yung nanonood sa testimony ko. Salamat sa pakinig ninyo. Sana sikapan man ninyo pag-aralan ang Biblia para matuklasan nyo ang tama na landas patungo sa kaligtasan. Amen. Ayan. So, yan po ang mensahe mo, Nanay Soledad, sa mga... Lalo na sa naibigay sa iyo na teksto. Sa Exodus 20, verse 3 at 17, doon nyo makikita kung ano talaga ang sinabi ng Ten Commandments. Amen. Praise the Lord. Tapos, may idagdag pa ako, ang Ten Commandments, pinakialaman ng isang tao na matapang, siguro yan ng unang panahon. Sa Daniel 6:25, sinabi niya, magsasalita siya ng laban sa katastaasan at tatangkain niyang baguhin ang kautusan at ang gawain pang religion. Kaya nabago. Imbes na Sabado, linipat sa Linggo. Kaya ngayon ko lang matuklasan na ang Sabado, yun pala ang araw ng Panginoon na dapat magsamba sa Kanya. Kaso lang, linipat ng mga taong una kung sino yan, mga hari-hari. Yan. Tapos, hindi na malaya ng mga tao, halos sa buong daigdig. Simbahan